Sa Bitcoin 1 hour time frame, kapag nakakita kayo ng malalaki or mataas na pump, hindi na dapat natin siya habulin. Kasi ako naiwan ako dito eh. Aantayin ko na lang siya magkaroon ng signs of reversal at doon ako mag-entry ng sell short at abangan ko siyang bumagsak. Meron siya ngayon binubong trendline. Paano natin nasabing trendline is kailangan meron siyang at least 2 to 3 touches. Nag-touch siya dyan sa zone na yan, tapos umangat siya. That counts as 1. Another one is here. Nag-touch sa zone na yan, tumaas. So that is 2 touches. Once the price breaks the trend, i-assume na natin na babagsak siya. Pag lumagpas dyan yung price, sa linya na yan, mag-close yung body ng candle dyan sa ilalim ng linya. I-retest niya yan, magiging ganyan siya. Mag-close siya ng candle dito. Kailangan makita muna natin yon bago tayo maghahanap ng entry. Ayan, kung makikita nyo dito guys, nagkaroon na siya ng break. Gaya ng idea na sinasabi natin kanina na dapat break siya dyan, kasi gaganon. Ganon yung nangyari dito ngayon. Bumagsak siya dyan, tapos bumalik siya. Ito yun, bumalik siya dyan. So pwede na natin ito i-consider downtrend na. Kasi binrake niya na yung uptrend, tapos nag-switch na siya into downtrend. Pwede natin gawa ng zone ngayon yung retest na ginawa niya para mas accurate yung pag-entryhan natin. Dun sa break, tapos touch na ginawa niya, gawa natin ng zone yun. Para mas malawak ngayon yung magiging entry point natin. Ngayon, ang idea dito sa zone guys, as long as the price is nag-i-stay dito sa zone na yan, that is your chances of entry. Let's say, ang price is ginawa niya, gumanyan siya ulit, nag-touch siya ulit sa zone, pwede ka mag-entry ulit dyan. Kung ganito naman ang gagawin ng price, bumalik siya ulit sa zone, pwede ka ulit mag-entry dyan. As long as nag-touch siya sa zone at hindi niya sinisira pataas, that is still a valid zone. So, doon tayo mag-place ngayon ng stop loss, ibabaw ng zone na ginawa natin. Something like ganito. Tapos, ang TP natin is doon sa pinaka-umpisa ng pump. Lagay ka lang din ng zone dyan. This trade will give us a 2% stop loss and 6% TP. Kagaya ng sinasabi natin kanina, bumalik siya doon sa zone. Pwede ka pa rin mag-entry dyan kasi hindi pa niya sinisira yung zone eh. So, marami kang chances of entry. Pwede ka dito, 1, 2, 3. As long as nasa ilalim siya. Pwede rin dito kung babalik pa siya dyan. So, meron kang 4 chances of entry in case na may iwan ka. As long as ang SL mo is doon sa invalidation point na doon sa taas ng zone. Kasi nga, makikita nyo, nilagpasan pa niya yung TP natin kasi ang laki ng binagsak niya. And this trade gave me a 150,000 pesos doon sa funded account ko din sa BitGet. Hindi ko sinasabing kikita ka rin ng 150k. Depende sa'yo magkano i-risk mo at magkano ang margin mo. That will give you a 5 times or 5x ng pera mo in this trade alone. Ito yung strategies at concepts na tinuturo natin sa MaxLev students. This is the proven concept na proven sa akin. Proven din sa 200 plus MaxLev students natin. If you wanna learn these concepts, pwede kang mag-sign up sa MaxLev Elite program natin. Ituturo ko sa lahat step by step kung paano mo maiintindihan lahat ng concepts ng price action at ng mga guhit at mga zones. Click mo lang yung link sa comments para maka-join ka sa MaxLev Elite.